Hinahabol ka talaga ng swerte, oh. Isipin mo yun, kanina ka lang nag-text sa manager na yan. Tapos ngayon, may trabaho ka na agad bukas. Sabi sa'yo pa ko eh. Ngayon na talagang simula ng pagbabagong buhay mo. Hindi. Doon pa nagbago ang buhay ko. Simula nung nakilala kita sa sindikato. Kaya ngayon, utang ko sa'yo, Shane. Kaya ngayon, gusto kong makabawi. Para sa'yo to. Ano yan? Para sa'yo to. Di man ako magaling magsalita. Pero, sana, sa regalong to, nararamdaman mo na mahal kita, Celine. Anak, kausapin mo naman ako. I want to be alone, Mom. Iris, please. Tell me what's wrong. Nag-away ba kayo ni Harry? Dati pinagsabihan niyo na ako na i-let go ko na si Harry. Pero hindi ako nakinig sa inyo. Pinagpilitan ko pa rin ang sarili ko sa kanya. Hanggang sa makuha ko siya. Pero tama kayo, Mama. Hindi nga ako kaya mahalin ni Harry katulad ng pagmamahal niya sa Celine Buena na yan. Dahil sa Celine Buena na yan, hindi na ako magawang mahalin ni Harry. I hate her! Magsama sila ni Arthur Buena. Pareho silang kriminal. Mga agaw! Mga magnanakaw sila! Arthur? Sino Arthur? Yung tatay niyang kriminal. Celine Buena? Anak siya ni Arthur Buena? Bakit, Mama? Kilala mo ba sila? Paano ko makakalimutan yung taong yun? Pabaya ako dati dahil kay Harry. Kasi alam ko, siya ang naman ang puso mo. Baka naman, wala na siya sa buhay mo. Sana, may konting espasyo sa puso mo. Para sa akin. Mahal kita, Celine. Mahal kita. Wala ka mo lang sasabihin. Hindi ako madali magsabi ng I love you. Para sa akin kasi, hindi lang siya naramdaman. Desisyon mo siya. Tsaka gusto ko, pag nag-I love you ako, buong-buo ang loob ko. Sa ngayon, sa pamilya ko umiikot ang buhay ko eh. Simula nung namatay si Mommy, ako ang tumatayong magulang. Mommy, ito mga kapatid ko. At alam ko, ako ang inaasahan ni Mommy na gabayan sila ng tama. Ayoko silang biguin. Ayokong biguin ang Mommy ko. Okay lang yan. Handa ako maghintay. Papatunayan ko na yung I love you ko, hindi lang desisyon. Hindi lang pakiramdam.